Hello mga katitik, andito na naman tayo. Nagbabalik. Bali ngayon, lalagay tayo ng antibiotic para sa mga sisiw natin kasi yun nga, base sa aking obserbasyon kanina nung i-chinik ko sila, meron akong nakitang matatamlay ng mga sisiw. So, maglalagay tayo ng antibiotic para ma-prevent natin yung pagka-lagas o mortality rate nila. Gagamit tayo ng sulfur powder prevention kasi yun nga, we are suspecting na yung possible na sisiw na yun, hindi naman kasi siya mainit, so hindi natin kailangan ng antibiotic na panglagnat or may sipon. Wala naman silang mga sipon, pero yun nga, matatamlay sila, so magtratay tayo ng mga antibiotic na may sulfa. So ayan mga katitik, samahan nyo ako. So ayan mga katitik, bali yung waterer na to ay hinugasan na natin kanina, hindi na natin nakuha ng video. Bali ito pala yung ano natin, yung lalagyan natin ng ating mga medisina. Yung empty na container ng ice cream. Tchadan! Ito yung mga medisina natin dito sa manukan, dito natin nilalagay. Kung ano yung mga madalas natin gamitin, nag-i-stock tayo na kahit pa konti-konti lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganoon yan mga katitik. Wala tayo malaking farm, kaya hindi tayo bibili ng mga bulto-bulto na yan. At saka wala tayong pambili mga katitik. Patipat lang tayo, ripak-ripak lang o isa-isa lang. Malakas yung hangin dito mga katitik. Yung DIY cellphone stand natin parang mabubuwal lang ng hangin. So ito yung ginagamit natin ngayon. Prevention lang naman to, may sulfa. Bali ito yung purpose niya, antibacterial, anti-infective at anti-protozoal. Indication niya for treatment of coccidiosis. Yun, yung tinatawag na coccidiosis, yung umiipot po ito ng dugo. May kasamang puti-puti, salmonella and foul cholera. Yan yung obserbasyon ko na possible na nagiging problema sa mga alaga natin dito. Hindi nagtutunaw, yung mga cordid natin, meron tayong na-encounter. So ayan, maglalagay tayo kahit kunti lang, prevention para sa mga alaga nating sisiw doon. Tapos lagyan na natin ang tube. Bali yung style ko pala dito mga katitik, kung maglalagay ako ng antibiotic or vitamins man yan sa ating mga alagang manok or sisiw, make it sure na pakainin mo muna sila or patukain. For example, schedule na ng pagpapatuka hapon alas 4. Tanggalin mo muna yung waterer mo, pakainin mo muna sila. Parang purpose niyan is mainom nila yung gusto mong ilagay or i-administer na medisina o medisina man yan o antibiotic para mainom nila. Of course, busog sila, kailangan nilang uminom. So, maiinom nila kaagad yung ilalagay mong medicine. So, yan yung ginagawa namin mga titik. Tips lang para sa hindi nakakaalam nito. Bali na absorb ko lang din ito sa mga experienced breeder natin through social media. O sa YouTube, nakita ko lang to. So, dito naman sa farm, kasi yun nga, kung ano yung effective sa mga malalaking farm, kasi sila yung experience, ginagaya din natin dito. Meron ding na-research ko na hanggat maaari hindi ito ilalagay ng 24 hours, mga ilang oras lang. I'm not certain kung ilang oras yun, at least siguro 4 or to 6 hours magpapalit ka na ulit, kasi yun nga, yung efficacy ng medisina is nawawala na kung matagal na nakababad dun sa kulungan ng mga alaga nating manok or sisiw. Pangalawa, nadudumihan. Pwedeng malagyan ng kusot or rice hull kung yun yung ginagamit nyo, or ipot. So mawawala yung efficacy ng medisina na ilalagay natin. Let's go, punta natin yung mga sisiw natin. So ayan mga katitik, yun nga, madilim na nga. Madilim dito sa area nila kasi hindi na tayo nagpapailaw. So ayan, dahil uhaw nga sila, nagpatuka tayo pero hindi tayo naglagay ng inumin. Nagsilapitan na sila kaagad. Yan yung isa sa mga paraan natin na ginagawa pag maglalagay tayo ng medisina is inuuhaw muna natin sila. Yan o, nagsilapitan na sila kasi yun nga, uhaw na sila. Yun lang mga katitik, yun yung isa sa mga technique natin kung maglalagay tayo ng antibiotic or vitamins
na yung purpose natin is ma-absorb nila kaagad or mainom nila kaagad. Ayan mga katitik, hanggang dito na lang. Thank you.